Umaapela po ngayon ang 12 bansa sa Middle East para maitigil na ng Iran ang pambobomba sa kanila. Sa idinaos po na meeting sa Riyadh, kinondena ng foreign ministers sa mga Arab country ang missile drone attack ng Iran. Hindi na daw makatarungan ang pagdamay sa kanila sa gera at may karapatan na silang dumepensa. Hinimok nila ang Iran na itigil na ang mga atake bilang paunang hakbang sa pagpapahupa ng tensyon sa rehiyon. Matatanda ang sinabi na noon ng Iran na hindi o natitigil lamang sila sa pag-atake kung hindi gagamitin ng Amerika ang mga bansa sa Middle East sa opensiba nito laban sa kanila. Sa iba pang balita, naghahanap na ang pamahalaan ng iba pang pupwedeng mapagkuhanan ng supply ng produktong petrolyo. Ayon po sa Pangulong Bongbong Marcos Jr., kinakausap na daw nila ang iba pang bansang pupwedeng mapagkuhanan ng langis. Kung iniiwasan dati ng Pilipinas na mag-angkat po ng coal o uling, bibili na daw tayo ngayon dahil nga sa krisis para hindi kulangin ang supply ang mga power plant sa bansa. Dagdag pa niya, ang mga stockpile ng Pilipinas na nasa ibang bansa ay pinauuwi na rin para pahabain ng hanggang 3 buwan ang ating supply. Suportado rin ng Pangulong Marcos Jr. ang paggamit ng solar energy para mas makatipid ang mga tao. Sa iba pang balita, muli namang iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na depektibo ang 2 impeachment complaints laban sa bise na naideklarang sufficient in grounds ng House Justice Committee. Pagbibigay din po ng abogado ng Vice Presidente na si Attorney Michael Powa, nakaangkla daw ang reklamo sa anilay mga haka-haka lamang. Matatanda ang umapela ang kampo ng Vice na ibasura ng Kamara ang nasabing mga reklamo dahil hindi raw nabigyan ng due process si VP Sara at wala rin daw ultimate facts na inilatag sa mga reklamo. For example, the SALN, sinasabi nila biglang nagkaroon ng ill-gotten wealth dahil merong SALN. Parang hindi po namin makita yung logical connection doon. Dahil may pinakita kang SALN, bigla na lang lumaki daw yung SALN at biglang may conclusion of law na ill-gotten wealth yun. So doon lang naman po talaga kami nanggagaling. Mga kapatid, yan nga po ang tinig ni Attorney Michael Powa, isa sa mga abogado ni VP Sara. Nilinaw naman po ni House Justice Committee Chair Jervil Luistro na may 5 step bago po makumpleto ng komite ang impeachment proceeding. Ang paglilinaw po ni Luistro, hindi pa paglilitis ang deliberasyon sa komite. Hinahanap pa lamang daw kung may sapat na dahilan para nga makapagpatuloy ang impeachment. Ay, teka lang, ayusin lang po namin yung telebisyon. Bakit na merong karning baka doon sa TV? Okay na po. Impeachment po tayo. Oo, teka lang. Nalito lang po siguro yung aming pong mga tech dito. Tao lang, pasensya na. Ito na po, totoo na. Because that is so far from the truth. Thank you. I made you laugh, BBM. O ito nga po mga kapatid. Yung masaya. Hinahanap pa lamang daw kung may sapat nga pong dahilan para magpatuloy ang impeachment. Tugon ito ng mambabatas sa sinasabi ng kampo ng Vice Presidente na dapat ay naglatag muna ng mga ebidensya bago po tinukoy kung dapat bang ituloy ang hearing sa impeachment o hindi. Yung evidence na may require dito is just reasonable amount of evidence. It is not substantial evidence, it is not probable cause, lalo namang hinding proof beyond reasonable doubt. No? As a matter of fact, to be specific, nowhere in the rules will you see the amount of evidence required. The only parameter is, according to the Supreme Court, it depends on the exclusive judgment of the justice members whether the complaint on its face and on its attachment can be declared as sufficient in form and in substance. Yan nga po ang tinig ni House Justice Committee Chairwoman Jervil Luistro. Naghain naman po ng reklamong cyber libel si Agriculture Secretary Francisco Chulorel laban kina Attorney Levi Baligod at dating Congressman Zaldi Co. Inihain po ang reklamo sa Makati Prosecutor's Office. Nagugat ito sa akusasyon ni Baligod laban sa kalihim na tumanggap daw siya ng mali-maletang kickback. Si Baligod po ang tumatayong abogado ng 18 dating Marines na nagsilbi daw na bagman ni Zaldico. Idinawit din ni Zaldico si Laurel sa umano'y manumalyang importasyon ng bigas, sibuyas at maraming iba pa. Ayon sa kalihim, importante ang pagsasampa ng kaso para matiyak na hindi maliligaw ang publiko sa mga maling impormasyon.
Sa iba pang balita, tinanggal naman bilang respondent sa mga kaso sa flood control scam ang mga state witness na sina dating DPWH Engineer Henry Alcantara at contractor na si Sally Santos. Ayon po sa DOJ, inalis na bilang respondent ang 2 sa 3 malversation at graft cases na inihain po sa korte sa Bulacan. Matatanda ang ginawang state witness ang 2 noong Enero kasama po ni na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating DPWH Regional Director Gerard Opulencia. Ipinagpaliban naman muna ng mga transport group ang kanila pong plano na malawakang kilos protesta laban pa rin sa patuloy na pagsipa ng presyo ng krudo. Ayon sa Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTOP, nakatanggap sila ng mensahe mula po sa palasyo na gusto silang makausap ng Pangulong Marcos Jr. Gusto raw ni PBBM na mas malaking ayuda ang maibigay sa mga tsoper. Dahil po dyan, binigyan nila ng palugit ang gobyerno para sa isang dialogo sa kanilang sektor bago sila tuluyang magdesisyon kung magtitigil pasada ulit o hindi. Hanggang bukas ng tanghali po ay saka kami magdideklara kung hindi kami tatawagin ng Pangulo at hindi tama ho yung mga ibinalita sa amin, saka kami magdideklara. Yan nga po ang tinig ni LTOP President Orlando Marquez. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ang aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid.